Diretsong sagot ni Zuming lang, wala siyang pakialam, dahil si Yanzi ang tunay niyang asawa. Kasunod nito, mahigpit niya itong niyakap bilang pagpapatunay ng kanyang tapat na pagmamahal. Napansin ni Zuming lang na hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Yanzi ang tungkol sa kanyang kasal sa prinsesa. Hinawakan niya ito at sinabi, tigilan niya ng araw ang pag-aalala sa hinaharap. Tinanong niya din ito kung gusto niya bang araw ang Rain City. Kung gusto niya, kukunin niyang araw ito para sa kanya. Sinabi naman ni Yanzi, mas mabuti raw na hintayin muna kung ano ang magagawa ni Hu Beilang at Hu Chongming, kung mabibigo silang ipagtanggol ang lungsod, sila mismo ang kukuha ng City Seal. Sa isip naman ni Zuming lang, napansin niya kung gaano kaambisyosa si Yanzi, dahil dito, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang magsikap ng husto, lalo na't marami na siyang dragons at mga kasamang babae na kailangang suportahan, at higit sa lahat, kailangan niyang makipagtulungan kay Yanzi para sa kanilang tagumpay. Habang nagpapahinga si Yanzi, naglakad si Zuming lang papunta sa Rain City upang silipin ang paligid, bagamat magulo at masikip ang lungsod, parang isa itong maliit na lipunan kung saan magkakaugnay ang mga bayaran, kawal, mga ngaso, mga ngalakal at hukbo, lahat ay umaasa sa isa't isa para sa kanilang kabuhayan. Naengganyo siyang silipin kung anong mga gantimpala o bounties ang nakapaskil, sa isip niya, baka sakaling kumita siya ng pera. May mga nakalagay tungkol sa pagkuha ng mga kuko ng dragon para gawing armas, at maging tungkol sa mga pinaghahanap na tao. Ngunit ikinagulat niya ang nakita, isa sa mga pinakahinahanap ay siya mismo, isang papel na may guhit ng kanyang mukha, nakalagay, ang asawa ng prinsesa na tumakas sa kasal. Nagmula mismo sa maharlika ng Miao Kingdom ang utos. Nagulat si Zuming lang nang makita ang isang nakapaskil na larawan, napansin niyang siya mismo ang nakaguhit doon at halos eksaktong-eksakto ang pagkakahawig, hindi siya makapaniwalang ganoon kagaling iguhit ang kanyang mukha kaya't agad siyang nataranta na baka makilala siya ng iba. Habang nakahawak sa noo, napaisip siya tungkol kay Consort Wen, siya na nga ang nag-asawa, siya pa ang nagpakalat ng patong laban sa sariling asawa na tumakas, kung tutuusin, mas nakakahiya yun sa kanya kaysa sa iba. Pagkatapos nito, nakita siya ng ilang lalaki at agad siyang nakilala bilang asawa ng prinsesa na tumakas, galit na galit ang mga ito dahil para sa kanila ay hindi mapapatawad ang kanyang ginawa, lalo silang nag-apoy ng interes nang marinig na may patong siya na 3 milyong gintong grits, at handa nilang hulihin siya ng buhay. Nagulat si Zuming lang dahil alam niyang ang inilagay lang na presyo ni Consort Wen ay 2.5 milyon, nagtaka siya kung bakit biglang naging 3 milyon ang halaga. Kaya naman, kunwari ay nagpakita siya ng kumpiyansa at sinabi na mapanganib siyang tao, kaya ganoon kalaki ang patong sa kanyang ulo, binalaan pa niya ang mga lalaki na mas mabuting umurong na lang sila kaysa makisangkot. Imbes na umatras, mas lalo pang nagalit ang mga bayaran na mandirigma at ang mga mangangaso. Tinawag nilang arogante si Zuming lang at ipinagmalaki nilang lahat sila ay bihasa at sanay sa laban. Nagkasundo silang sabay-sabay siyang salakayin at hati-hatiin na lang ang gantimpala. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Zuming lang, agad niyang tinawag si Hia, ang kanyang makapangyarihang Thunderstorm Black Dragon na bagong umabot sa antas ng Dragon Lord, sa isang iglap, naglabas ito ng nakakasilaw na kidlat at malakas na puwersa. Bumagsak at nagliparan ang mga kalaban, wala ni isa ang nakalapit, ang yabang nila kanina ay biglang napalitan ng sigaw ng takot at sakit habang nilalamon sila ng puwersa ng dragon. Sa kabila nito, hindi pa rin umatras ang mga bayaran na mandirigma. Galit na sumugod ang ilan at sabay-sabay nilang isinigaw na patayin si Zuming lang. Tinawag naman ng ating bida si Cheng Shua at si Mo Ye upang sumabak sa laban. Sa kabilang banda, napansin naman ni Fang Nianya na nakikipaglaban ang ating bida. Pagkatapos nito, nagising na si Lianzi sa kanyang pagkatulog. Kaya napansin naman ito ni Hao Ye, at sinabi nito, na pinapasabi nga raw ng ating bida na pumunta nga raw ito sa lungsod upang magmasid. Nagtaka naman dito si Lianzi kung sino nga raw ito. Dahil dito, nabitawan ni Hao Ye ang kanyang sandata, at malungkot niyang sinabi na parang wala siyang kwenta sa kanilang mga mata. Kasunod nito, nagmamadaling pumasok si Fang Nianyan dala ang masamang balita, si Zuming lang daw ay nakipag-away sa mga higanteng lalaki sa pamilihan ng lungsod. Agad naman nagpasya si Lianzi na tignan ang kalagayan kanyang minamahal. Kasabay nito, sumakay na siya sa kanyang flying sword. Hindi naman maiwasang humanga ni Hao Ye, bagamat sa paningin ay tila mahina at marupok, ang kanyang presensya ay naglabas ng napakalakas na aura, isang patunay ng tunay na kapangyarihan.
Sa gitna ng pamilihan, nanaig si Zhu Minglang laban sa grupo ng mga siga at itinambak niya ang mga ito sa lupa. Sa harap ng lahat, buong kumpiyansa niyang ipinahayag na mula sa araw na yun, siya na ang bagong City Lord ng Rain City. Binalaan niya ang mga tao na kung nais nilang manirahan at mamuhay ng maayos sa lungsod, kinakailangan nilang matutong sumunod sa batas, dahil kung hindi, siya mismo ang kikilos laban sa kanila. Habang nagsasalita si Zhu Minglang, biglang bumaba mula sa langit si Li Yanzi. Namangha ang mga tao at agad siyang itinuro ng ilan, sinasabing dumating ang isang makapangyarihang babae, may mga nagbulong na baka sa pagkakataong ito, masusupil na rin ang kayabangan ni Zhu Minglang. Higit pa rito, sinubukan pa ng mga natalo na akitin si Li Yanzi, hinihikayat siyang tumulong upang pabagsakin si Zhu Minglang kapalit ng hati sa gantimpala. Dahil sa mga sinabi ng mga ito, nagalit naman si Li Yanzi, dahil pinagtutulungan nga raw nila ang kanyang minamahal. Kasabay nun, umatake na si Li Yanzi ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, bumagsak ang malalakas na enerhiya sa paligid at tumilapon ang mga siga na parang walang laban. Sa sobrang lupit ni Li Yanzi, kaagad siyang pinigilan ni Zhu Minglang, hiningi niya na magpakita ng awa at huwag nang lubusang tapusin ang kanilang mga kalaban. Mula roon, idineklara ni Zhu Minglang ang kanyang utos, simula ngayon, walang puwersang militar ang maaaring magkampo sa Rain City nang walang pahintulot niya, ang sinumang hindi aalis bago maghating gabi ay ituturing na rebelde at papatayin. Nagtanong si Li Yanzi kung ano ang nangyayari, ngunit pabiro lamang na sinagot ni Zhu Minglang na nagkaroon lang siya ng kaunting alitan sa kanila. Ipinahayag ni Zhu Minglang na ang prinsesa ng Miao Kingdom mismo ang naglagay ng malaking gantimpala sa kanyang ulo, 3 milyong gintong grits. Nakangiti niyang sinabi na hindi siya kailanman mapipilit bumalik para pakasalan ng prinsesa, dahil tapat siya kay Li Yanzi at hindi siya papayag sa ganoong bagay. Dahil dito, dali-daling sinira ni Li Yanzi ang papel, at malamig niyang sinabi, naniniwala siyang hindi basta susuko ang prinsesa ng Miao Kingdom, sa kanyang isipan, nagpasya siyang darating ang araw na kailangan niyang harapin mismo ang prinsesa na yun. Pagkatapos nito, biglang lumapit ang isang dambuhalang pinuno ng hukbo mula sa Brass Saber Army at hinamon ang utos ni Zhu Minglang, hindi niya matanggap na pinaalis sila mula sa Rain City, kaya't nagtataas ng boses niyang kinwestiyon ang sinabi ng ating bida. Ngunit mariin pa ring inulit ni Zhu Minglang ang kanyang utos bilang City Lord, bago maghating gabi, kailangang lisanin ng lahat ng hukbo ang lungsod. Sa halip na sumunod, mayabang na tinawanan ng pinuno ang kautusan, sinasabing hindi sapat ang isang papel para utusan sila. Doon nalaman ni Zhu Minglang at Li Yanzi na ang Brass Saber Army ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa lugar, mas malakas kaysa sa mga lokal na siga, at malinaw na hindi sila basta-bastang aalis ng walang laban. Ipinagyabang ng pinuno ng Brass Saber Army na may 3,000 bihasang mandirigma sila na sanay sa paggamit ng saber. Ayon pa sa kanya, kahit mismong militar ng lungsod ay takot humarap sa kanila, hinamon pa niya si Zhu Minglang na umalis na lamang kasama ang asawa nito at huwag nang mag-isip maging City Lord. Ngunit malamig lang ang tugon ni Zhu Minglang, tinawag niya itong isang simpleng pribadong hukbo na pinamumunuan ng ilang Sable Masters, kung ganoon sila kalakas, bakit hindi sila kumuha ng sarili nilang lungsod at doon manirahan? Sumagot si Zhu Weikai, mas madali ang manakop kaysa magdepensa ng lungsod, sila'y sanay lang sa pagpatay. Nang tanungin ni Zhu Minglang kung bakit sila nananatili sa isang mahirap na lugar gaya ng Rain City. Ibinunyag ni Zhu Weikai ang totoong dahilan, muling lumitaw ang mga Decadent Dragons, narito sila para hulihin ang mga yon, dahil ang bangkay ng isang dragon ay naibebenta ng napakamahal, libu-libong gintong grits, at mas malaki pa ang halaga kung mataas ang antas ng dragon. Nang marinig ni Zhu Minglang at Li Yanzi ang tungkol sa Decadent Dragons, agad silang naging interesado dito. Tahimik na inisip ni Zhu Minglang ang panganib at kahalagahan ng mga ito. Pagkatapos ay mariin sinabi ni Li Yanzi sa pinuno ng Brass Saber Army na dalhin sila sa kanilang kampo. Sa halip na umatras, ngumisi si Zhu Weikai at buong yabang na sumagot, handa raw siyang ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. Sa kampo ng Brass Saber Army, abala ang mga sundalo sa kanilang pagsasanay, hawak ng ilan ng espada habang ang mga mangkukulam naman ay gumagamit ng apoy bilang pagpapalakas ng hukbo. Sinabi ng ating bida, na maraming ang Saber Masters at Divine Mortals sa kampo, pero wala silang Dragon Tamers. Sagot ni Zhu Weikai, wala siyang balak kumuha ng Dragon Tamers dahil mga arogante ang mga yon, mas mabuti pa raw na ilaan niya ang pera para sa kanyang sariling mga tauhan. Maya-maya, dumating ang isa sa kanyang kawal na nagulat,
nakita raw niya ang mga Dragon Tamers ng Hu Army at mukhang may binabalak ang mga ito. Agad namang inutos ng pinuno na bantayan sila at alamin ang kanilang galaw, lalo na kung ano ang plano ni Hui Chongming at Hu Beilang. Pagkatapos, humarap si Zhou Weikai sa ating bida at nagreklamo kung bakit hindi pa pinalalayas ang Hu Army na unang dumating doon. Pero sagot sa kanya ni Li Yanzi, kakampi raw ng lungsod ang Hu Army. Dahil dito, nagalit siya at inakusahan ng mga ito na especially iya, ngunit pinaalala sa kanya ng ating bida na siya rin mismo ang nag-imbita sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Zhou Weikai na ginawa niya yun para ipakita ang lakas ng kanyang hukbo at para hindi sila ma-provoke ng iba. Naitanong naman ni Li Yanzi kung magkano ang halaga kung sakaling uupahan ang kanyang hukbo. Ngunit agad na sinabi ni Zhou Weikai na hindi sila basta-basta upahang tagapagtanggol ng mga bata o mahihinang tao, ang kanilang negosyo ay wasakin ang mga syudad, lipulin ang mga angkan, at sirain ang mga pugad ng mga dragon at halimaw. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Li Yanzi at muling nagtanong, magkano ba talaga ang gusto niya kapalit ng kanilang serbisyo? Napaisip naman dito ang ating bida, kung anong araw ang balak gawin ng kanyang minamahal. Sinabi ni Zhou Weikai kung gusto nilang umatake ng mga syudad, sumali sa digmaan ng mga kaharian, o puksain ng matitigas na puwersa, kailangan muna nila ng deposito na 1.5 milyon. Dagdag pa niya, kung mas mapanganib ang laban at mas malaki ang lugi nila, mas tataas pa ang singil. Habang nag-iisip, napansin ng ating bida na ang Hu Army ay nakikipagkooperasyon lamang sa kanila at hindi ganap na sumusunod, kaya kung wala silang sariling hukbo, mahirap talagang tanggalin ang mga halong puwersa sa lungsod, kaya't sinabi niyang maganda ang ideya ni Yanzi. Ngunit tumutol si Li Yanzi at ipinaalala na 1 milyon lang ang ginastos para makuha sila, at mas madali pang utusan ang mga tagapagpaamo ng dragon nila. Pinagmamalaki rin ni Zhou Weikai na mas maraming laban na ang dinaanan nila kaysa sa mga batang mandirigma na kumukwestiyon. Habang papaalis na ang ating bida, sinabi pa ni Li Yanzi, 1 milyon lang ang alok nila, at kung papayag, maaari silang manatili pero dapat silang sumunod sa utos niya, kung hindi, dapat silang umalis agad. Binalaan pa niya na kapag dumilim na ang gabi, lahat sa lungsod, pati na ang kanilang mga buhay, ay magiging nasa kapangyarihan nila. Nag-isip si Zhou Weikai at inamin na mababa nga ang presyo ng alok, pero dahil hindi naman nila kayang pumatay ng dragon sa loob lang ng 1 o 2 araw, baka hindi rin sila kumita kung tatanggi pa sila, kaya mas mabuti na raw tanggapin yun dahil may tiyak na komisyon. Sa huli, pumayag siya at tinanggap ang alok na 1 milyon. Nagulat ang ating bida at hindi makapaniwalang sumang-ayon siya kaagad, lalo pa siyang humanga sa kanyang minamahal dahil sa galing nitong makipag-usap. Makalipas ang ilang araw, nagpalabas ng bagong kautusan ang bagong lord ng syudad upang paalisin ang mga armadong puwersa, maraming mamamayan ang nagduda at kinutya siya. Iniisip na isa itong kahangalan at tiyak na ikapapahamak niya. Samantala, nagkagulo ang usapan ng mga tao, sinisisi nila ang pagbagsak ng syudad sa mga tulisan at nabanggit pa na baka may kinalaman ang pagbabalik ng pamilya Hu, ang dating maunlad na Rain City ay ngayon naging pugad ng masasamang loob. Dumating si Zhu Minglang at tinanong kung magkano ang karne, ngunit sinagot siya na hindi ito ibinebenta sapagkat para lamang ito sa mga sundalo ng Lu Battalion. Sinabi ng ating bida na kung ganoon, hindi na kailangan pa ang paghahatid. Nagulat ang kausap at napaisip kung baguhan ba talaga si Zhu Minglang sa syudad. Ipinahayag ng mga ngaso na si Ginoong Huang na delikado ang hindi pagsunod sa Lu Battalion, aniya, sanay ang mga taong yun sa karahasan, madalas nilang agawin ng karne at kung hindi sila padadalhan, tiyak na papatayin sila. Ngunit buong kumpiyansa namang sagot ni Zhu Minglang na hindi siya nagbibiro, ipinaliwanag niya na mismong siya ang nagpapatalsik sa Lu Battalion dahil sa pakikipagsabuatan ng mga ito sa mga kriminal at sa pagkakalat nila ng maruruming pera. Dagdag pa niya, sa gabi ay ihaharap sila sa publiko at pupugutan ng ulo bilang parusa. Nag-alinlangan ang mga nakapaligid, pinayuhan pa siya na huwag magyabang kung ayaw niyang mamatay, kaya tinanong nila ang kanyang pangalan. Kalmadong ipinakilala ni Zhu Minglang ang kanyang sarili, siya ang Lord ng Rain City at siya mismo ang gumawa ng kautusan, ngunit imbes na maniwala, nagtaka ang lalaki, iniisip na isa lang siyang kumag na nagpapanggap. Kasabay nito, biglang dumating ang isang lalaki na halos hingal na hingal at sumigaw kay Ginoong Huang na patay na ang lahat ng miyembro ng Lu Battalion. Nagulat ang mga tao at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sa harap ng balita, agad na lumuhad si Ginoong Huang at humingi ng kapatawaran kay Zhu Minglang, napagtanto niyang totoo ang sinabi nito at siya nga ang tunay na Lord ng Rain City,
humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi nila nakilala ang tunay niyang pagkatao. Hiniling ni Zhu Minglang na ibenta na lang sa kanya ang karne, ngunit maparaan si Ginoong Huang at sinabing bilang opisyal, hindi naman kailangang bumili mula sa karaniwang tao, bagkus, ang karne ay maituturing na kanilang alay. Ngunit mariing tumutol si Zhu Minglang, giit niya, kung nais nilang bumalik sa maayos at makatarungang pamumuhay, kailangang magsimula ang bagong Rain City sa isang patas na pamilihan na may takdang alituntunin. Kaya't mabilis na nag-adjust si Ginoong Huang at nag-alok ng presyo na may diskwento, 50% na bawas, 80 gintong grits para sa karne sa kariton. Hindi napigilan ni Zhu Minglang ang mapangiting komento, isang tusong matandang lalaki nga si Ginoong Huang. Makalipas ang ilang sandali, nagreklamo si Fang Nianyan matapos malaman na gumastos si Zhu Minglang ng 80 gintong grits para lamang sa karne. Ayon sa kanya, sa halagang yun ay nakabili na sila ng isang buong bukirin sa Ancestral Dragon City. Kalmadong ipinaliwanag ni Zhu Minglang na sa Rain City, napakamahal ng mga pangunahing pangangailangan, at ang karne ay mas mahalaga pa kaysa ginto at pilak, idinagdag pa niya na binigyan pa siya ng diskwento dahil sa kanyang titulo. Muling nagreklamo si Fang Nianyan, aniya, hindi sapat ang karne para kay Hia, lalo pat mas malakas na ito kumain ngayong nasa antas na ng Dragon Lord. Ngunit mabilis na sagot ni Zhu Minglang, ang karne ay para sa kanila, at hindi para kay Hia. Ipinaliwanag pa ni Fang Nianyan na ang ordinaryong baboy ay kulang sa enerhiya para sa isang dragon. Gumawa naman ng paraan ng ating bida, upang makatakas ito kay Fang Nianyan. Kaya sinabihan ni Zhu Minglang si Hao Ye na kulang pa ang kanyang kakayahan sa espada, kaya iniutos niya na pumatay ito ng mga demonyong hayop na may masarap na karne at kunin ang mga parte na may laman, mas marami, mas mabuti. Kasabay nito, sinabi rin ni Zhu Minglang kay Hao Ye na isama si Fang Nianyan, upang siya ang magsabi kung anong parte ng laman ang dapat putulin, dapat daw ay tiyak at eksakto ang bawat hiwa. Sumang-ayon naman si Fang Nianyan na sasama siya, dahil alam niya kung anong klaseng karne ang gusto ni Hia, dagdag pa niya, titingnan na rin niya kung may iba pang kapaki-pakinabang na mapagkukunan. Masiglang tumugon si Hao Ye na wala itong problema, nangako pa siya na magsasanay batay sa mga tagubili ni Zhu Minglang upang makilala siya bilang isang tunay na sword cultivator. Kinagabihan, habang nag-iihaw si Zhu Minglang ng karne mula sa mga demonyong hayop, inabutan niya si Yanzi at inimbitahan itong tikman ang niluto niya. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, yumanig ang paligid dahil sa pagdating ng isang hukbo na nakasakay sa kabayo, malakas ang pag-ugong ng mga ito habang mabilis na papalapit. Pinamunuan ito ni Shu Tong, ang general ng Langma Battalion, galit siyang sumigaw at iniutos sa kanyang mga tauhan na sirain ang lugar at patayin ang sinumang gumagalaw. Habang umiigting ang tensyon, napaisip si Yanzi, nagtataka siya kung bakit may hukbo na nakapaligid sa kanila. Gayong ipinadala na niya sina Hu Beileng, Hu Chongming, at ang buong Brass Saber Army upang lipulin ang mga masuwayin. Kung ganoon, paano nagkaroon ng puwersa na nakapalibot ngayon sa kanila? Hinarap ni Zhu Minglang si General Shu Tong at mariing sinabi na siya ay opisyal na itinalaga ng kaharian, dala niya ang sertipiko ng pagkakahirang, at ang pagtatangkang patayin siya ay nangangahulugang pagre-rebelde laban sa mismong kaharian. Ngunit imbes na matinag, lalong nagngit-ngit si Shu Tong, ipinagyabang niya na napatay na niya ang lahat ng dating opisyal ng Rain City at hindi siya natatakot kahit sa mismong kaharian. Kasunod nito, iniutos niya sa kanyang mga kawal na lusubin sila, agad na nagtutok ng mga pana ang buong hukbo, at sa isang iglap, umulan ng naglalagablab na mga palaso mula sa langit, diretsyong papunta kina Zhu Minglang at Yanzi. Dahil dito, nabahala naman si Zhu Minglang, kaya dali-dali siyang humarap kay Yanzi upang ipagtanggol ang kanyang minamahal. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, humarap si Yanzi, at gumamit ito ng kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga atake sa ere. Nabahala naman dito ang ating bida, kung bakit nga raw hindi gagamit ng espada si Yanzi. Hindi naman sumagot si Yanzi, kaya sa isang hampas lamang ng kanyang kamay, napawalang bisa niya kaagad ang mga atake nila. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng mga hangal sa kanilang nasaksihan. Hindi naman nagpahuli ang ating bida, kaya gumamit ito ng kanyang flying sword. Kaya sa isang iglap, mabilis na kumilos si Moye sa mga kalaban, habang sunod-sunod silang namamatay ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, ginamit ng ating bida ang flying back, kaya sa ganun, nagkaroon naman ng napakalakas na apoy si Moye, dahilan kung bakit naging abo ang ilan sa mga tinamaan nito.
Naging seryoso naman dito ang ating bida, dahil kailangan niya nga raw ubusin ang mga ito gamit ang kanyang malakas na teknik. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at ginamit ang Firefly Sword. Mula sa langit, bumagsak ang napakaraming nagliliwanag na espada na tumama sa mga kawal ng Lungma Battalion. Marami ang agad na napatay, pero hindi natinag ang pinuno, galit niyang inutusan ang mga mamamana na sabay-sabay paputukan ng palaso ang ating bida. Biglang yumanig ang paligid sa malakas na alingawngaw, lumitaw ang imahe ng Black Dragon's Roar, na nagdulot ng takot sa buong hukbo. Naisip ng ating bida na ang pinuno ng Lungma Battalion ay may matatag na pundasyon sa kanyang kapangyarihan, kaya pala't sobra itong mayabang at naglakas loob na salakayin ang kanyang bagong tirahan, habang nagpapakawalan ng mga naglalagablab na palaso. Kaya mariing nag-utos ang ating bida habang pinapalabas niya si Hia at Qingxua na ubusin nga raw nila ang mga hangal. Sumunod naman dito ang dalawa, kaya sumigaw sila ng ungol ng napakalakas. Kasabay nito, sinabayan naman ni Hia ang Black Dragon's Roar ng kalaban, ngunit sa kabila nito, madali lamang itong nawasak ni Hia. Pagkatapos, ay sumugod si Hia sa mga natitirang kalaban upang ubusin ang mga ito. Hindi din nagpahuli si Qingxua, kaya ginamit nito ang kanyang mga berdeng pakpak upang paslangin ang mga ito. Kasabay nun, inutos ng ating bida na patayin silang lahat. Para sa kanya, tanging dahas lamang ang susi upang makamit ang kaayusan at wala nang silbi ang kabutihan sa mga suwail na sundalo. Habang natatakot na ang general sa kanyang kalagayan, sumigaw ito ng kanyang buong lakas upang bigyan ng lakas ang kanyang mga kawal. Ngunit sa kasamahang palad, tumakbo na ang kanyang mga kawal sa takot nilang mamatay ng maaga, dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng general dahil dito na nga raw matatapos ang kanyang buhay.